Nitong mga nakaraang panahon isang nakakatakot na babae ang nagmumulto sa lungsod wala siyang mukha at laging may dalang 2 metrong haba na reinforcing bar sa kanyang kamay. Magpapakita siya sa madilim na gabi umaatake sa mga tao ngunit sa araw na ito ay nakilala niya ang isang kakaibang lalaki habang hinahampas niya ang ulo ng lalaki. Isang kakaibang pangyayari ang naganap ang dugo ng lalaki ay nagsimulang dumaloy pabalik at hindi nagtagal siya ay hindi maipaliwanag na nabuhay muli. Ang pangalan ng lalaki ay Kuro siya ay may kapangyarihang manghula ng hinaharap at walang kamatayan lahat ay nagmula sa kanyang misteryosong angkan. Ang kanyang mga ninuno ay naniniwala sa konsepto ng mga katulad na pagpapagaling tulad ng halimbawa kung sila ay may mga problema sa atay sila ay naghahanap ng malusog na nilalang upang ubusin ang kanilang mga atay kung ang kanilang mga mata ay nanghina sila ay partikular na nanghuhuli ng mga nilalang na may mahusay na paningin upang lumunin ang kanilang mga mata sa kanilang paghahanap para sa mas malalaking kapangyarihan. Natuklasan ng mga ninuno ang isang yokai na may ulo ng tao at katawan ng baka na may likas na kakayahan sa pananaw kumbinsido na ang pagkonsumo ng laman nito ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan ng pananaw ngunit karamihan sa mga taong kumain ng laman ng yokai na ito ay namatay sa isang marahas na kamatayan. Iilan lamang ang nakaligtas at nagkaroon ng kakayahang makita ang hinaharap ngunit sa lalong madaling panahon ang mga taong ito ay mamamatay din sa isang napakasakit na kamatayan. Ang paulit-ulit na pagkabigo ay nagpasigla sa pabago-bago ng ulo ng ninuno sa sobrang galit binaligtad niya ang isang kabinet na puno ng mga balumbon. Hindi sinasadyang natisod sa isang revelasyon ang pagkakaroon ng mga sirena na ang laman ay nagbigay buhay. Ang balitang ito ay labis na nagpakilig sa ninuno naniniwala siya na kung maaari niyang ubusin ang kanyang mga tao ng magkasabay na laman ng parehong yokai makakamit nila ang mga kakayahan ng foresight at immortalidad kaya agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang karne ng mga ito. 2 yokai at nagpasimula ng mga eksperimento sa kanyang kamag-anak. Gayunpaman ang laman ng yokai ay napatunayang nakamamatay sa mga tao na kumitil sa buhay ng lahat ng kalahok kabilang ang mismong ninuno. Hindi napigilan ang kanyang mga inapo ay nagpatuloy sa walang tigil na pagsubok hanggang sa henerasyon ni Kuro kung saan sa wakas ay lumitaw ang isang pagbabago. Ipinamahagi ng lola ni Kuro ang laman ng yokai sa mga bata ngunit hindi nagtagal ay nasawi ang lahat ng bata maliban kay Kuro na nanatiling nakasakit ngunit sa sumunod na sandali si lola ay naglabas ng punyal at sinaksak siya. Kakaiba hindi lamang namatay si Kuro ngunit nagkaroon din ng kakayahang makita ang hinaharap. Sa kalaunan ay nagbagong anyo si Kuro sa isang walang kamatayang halimaw ngunit bilang isang resulta siya ay naging paksa ng pagsusulit ni Lola. Para subukan ang kakayahan ni Kuro walang humpay na pinahihirapan at sinasaktan ng kanyang lola. Sa paglipas ng panahon na wala ang pakiramdam ni Kuro sa sakit ang kanyang buhay ay nahulog sa kadiliman. Buti na lang at nakasalubong niya ang pinsan niyang si Rika. Siya ay tulad ng isang mainit na liwanag hindi lamang niya tinulungan siyang makatakas sa paghihirap ng kanyang lola ngunit binigyan din si Kuro ng isang pakiramdam ng katatagan ngunit ang anino ng kanyang pagkabata ay masyadong malalim. Kahit na nagsimula na ng bagong buhay si Kuro at nagkaroon ng magandang kasintahan na natili siyang hindi naging katulad ng mga ordinaryong tao. Isang araw si Kuro at ang kanyang kasintahang si Saki ay naglalakad sa tabi ng ilog nang biglang isang kapa ang lumabas mula sa tubig. Si Saki na natakot ay kumapit kay Kuro ngunit nanatili siyang kahanga-hanga. Ang mas kakaiba ang kapa ay labis na natakot kay Kuro kaya tumalikod ito at tumakas. Nang makita ang bakanteng tingin ni Kuro sa tumatakas na kapa hindi maipaliwanag na nakaramdam si Saki ng takot sa kanya. Di nagtagal nagpa siya siyang makipaghiwalay sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi nagtagal pagkatapos ng breakup nakatagpo ni Kuro ang isang kakaibang babae na nagngangalang Kitoko. Hindi lamang inangkin ni Kitoko na siya ang tagapagligtas ni Kuro ngunit buong tapang ding ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Napag-alaman na 2 taon na ang nakakaraan na iligtas niya si Kuro mula sa pagkahulog sa ospital at na-inlove sa kanyang gwapong hitsura sa unang tingin. Gayunpaman nasa isang relasyon na si Kuro noong panahong iyon. Walang pagpipilian si Kitoko kundi ipagpatuloy ang kanyang lihim na pag-ibig sa loob ng 2.5 taon. Ngayong sa wakas ay hinintay na niyang maging single si Kuro nagulat si Kuro sa katapangan ni Kitoko pero ang mas ikinagulat niya ay hindi rin tao si Kitoko at pagkatapos nilang maghiwalay ay sumakay si Kitoko ng bus. Sa hindi inaasahang pagkakataon isang yokai na samurai ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa halip na saktan si Kitoko niyakap ng yokai ang kanyang mukha ng may pag-iingat at tinawag siya bilang prinsesa. Lumalabas na si Kitoko ang boss ng lahat ng yokai.
Ang lahat ng ito ay nagmula sa isang araw 6 na taon na ang nakararaan ng si Kitoko ay dinukot ng yokai sa malalim na kabundukan. Gayunpaman hindi nila siya sinaktan ngunit hiniling niya kay Kitoko na maging kanilang Diyos. Sumang-ayon ang inosenteng Kitoko ngunit hindi niya napagtanto na ang pagiging isang Diyos ay may kapalit. Nang muli siyang magising nawala ang kanyang kaliwang paa at isang kanang mata. Nakapagtataka ang kanyang mga sugat ay naalaga ang mabuti nang walang anumang komplikasyon. Matapos maging matatag ang kanyang kalagayan na mangha si Kitoko nang matuklasan niya ang kanyang kakayahang makita si yokai na hindi nakikita ng iba. Simula noon siya ay naging Diyos ng karunungan sa mga yokai at madalas na tinutulungan silang lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan at itong samurai yokai ang dumating para humingi ng tulong sa kanya. Dahil lumitaw ang isang mabangis na yokai sa silid-aklatan ang mahilig sa libro na si Samurai Yokai ay natakot kaya hindi siya nang ahas na pumunta sa aklatan ng ilang araw. Umaasa siyang maaalis ni Kitoko ang mabangis na yokai na iyon. Kinabukasan pumunta si Kitoko sa silid-aklatan upang tingnan ang sitwasyon at nabangga si Kuro. Gusto niya ng tulong ni Kuro sa pagharap sa yokai ngunit atubili si Kuro na makisali ngunit patuloy siyang ginugulo ni Kitoko. Sa ilalim ng kanyang patuloy na panghihikayat si Kuro ay nag-aatubili na sumang-ayon. Pagkapasok nila sa library isang yokai ang sumugod sa kanila. Tinangka ni Kitoko na makipag-ayos dito ngunit muntik na siyang kainin ng yokai. Sa isang kritikal na sandali hinawakan ni Kuro ang kanyang kamay at nagsimula silang tumakas. Kahit na si Kitoko ay isang Diyos sa mga yokai ang kanyang mga kapangyarihan ay medyo limitado. Hindi nagtagal siya ay sinaktan ng yokai. Buti na lang at nahuli siya ni Kuro sa tamang oras. Kasunod nito matapang na ipinakain ni Kuro ang kanyang braso sa yokai at nagulat si Kitoko sa sumunod na nangyari. Ang yokai na kumonsumo sa braso ni Kuro ay agad na nagkawatak-watak na parang nalason na naging isang tumpok ng mga buto. Noon napagtanto ni Kitoko na kinain ni Kuro ang maalamat na laman ng sirena na ginawa siyang immortal. Ito ang dahilan kung bakit ayaw tanggapin ni Kuro ang pag-ibig ni Kitoko. Gayunpaman si Kitoko ay hindi rin isang ordinaryong tao. Kinabukasan muli niyang nilapitan si Kuro ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Sa sandaling iyon ang palda ni Kitoko ay nagsimulang manginig at isang yokai ang lumabas mula sa loob dahil naramdaman ang presensya ni Kuro ang yokai ay tumakas sa takot. Sa muling pagpapakita ng nakakatakot na kalikasan ni Kuro ang pangyayaring ito ay nagpatibay lamang sa pasya ni Kitoko na makasama si Kuro. Pagkatapos ay iminungkahi niya na samahan siya ni Kuro upang makilala ang Diyos ng ahas. Gayunpaman tumanggi si Kuro sa kanyang kahilingan. Walang pagpipilian si Kitoko kundi maglakbay sa kabundukan ng mag-isa upang makilala ang maalamat na Diyos na ahas. Ipinatawag ng Snake God si Kitoko para sa isang kakaibang kaso ng pagpatay. Hindi nagtagal na saksihan ng Diyos na ahas ang isang babae na naghahagis ng bangkay ng lalaki sa lawa. Kakaibang pagkatapos itapon ang katawan ng babae ay bumigkas ng isang parirala na nagpapahayag ng isang pagnanais na ang katawan ay matuklasan sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng mga araw natagpuan ang bangkay ng lalaki at mabilis na kinilala ng pulisya ang sospek na si Aoi. Agad na inamin ni Aoi ang kanyang krimen ngunit ang maraming hindi pagkakapare-pareho ay pumukaw sa pagkamausisan ng Snake God. Pag-udyok dito na humingi ng tulong kay Kitoko sa pagtuklas ng katotohanan upang masiyahan ang pagkamausisan ng Diyos na ahas. Sinimulan ni Kitoko ang kanyang sariling investigasyon at pagbabawas mula sa mga nakalap na impormasyon na pag-alaman na si Aoi ay lumaki sa paanan ng bundok. Tiyak na pamilyar siya sa alamat ng cannibalistic na kalikasan ng Snake God. Simple lang ang layunin ni Aoi sa pagtatapon ng katawan sa lawa, gusto niyang matuklasan ng Snake God ang bangkay at ubusin ito kaya mabubura ang ebidensya ng kanyang krimen. Gayunpaman ang pagbabawas na ito ay masyadong simplistic at nabigo na kumbansihin ang Snake God. Kailangang ipagpatuloy ni Kitoko ang kanyang investigasyon at pangangatwiran ang bangkay pala ng lalaki ay si Aoi ang kasamahan ng asawa ni Aoi. 5 taon bago nito nalaman ni Aoi na ang kanyang asawa at ang kanyang kasintahan ay nagpakamatay matapos mahuli sa paglustay ng mga pondo ng kumpanya. Dahil sa pagkawasak ng balita umalis si Aoi sa lungsod at lumipat sa kanayunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon makalipas ang 5 taon natagpuan siya ng kasamahan ng kanyang asawa na si Aoi. Si Aoi na mukhang haggard ay nagtapat ng kanyang mga kasalanan kay Aoi. Sa paghingi ng kapatawaran sa kanya lumabas ang katotohanan na si Aki ang unang nangurakot ng pondo upang takpan ang kanyang mga nagawa.
Malupit niyang pinatay ang asawa at katulong ni Aoy na nagmistulang pagpapakamatay ng isang kalunos-lunos na magkasintahan, ngunit mula noon ang pamilya ni Aki ay sinalanta ng mga kakaibang pangyayari. Ang kanyang asawa at mga anak ay namatay ng malubha sa isang aksidente sa sasakyan at siya mismo ay nasuri na may kanser na pinahirapan ng pagkakasala. Hinanap ni Aki si Aoy upang makahanap ng katubusan si Aoy na natupok ng puot kay Aki at pabigla-bigla siyang pinatay at itinapon ang kanyang katawan sa lawa. Ang dahilan kung bakit umaasa si Aoy na matuklasan ng mga pulis ang bangkay sa lalong madaling panahon ay buntis siya sa anak ng kanyang asawa. Nang malaman niya ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa, nagalit siya, ipinalaglag ang bata at itinapon ito sa lawa. Ngayong alam na niya ang buong katotohanan, labis na pinagsisihan ni Aoy ang kanyang mga ginawa at ninais niyang hanapin ang bata para sa huling panalangin. Ngunit ang paghahanap sa ilalim ng lawa ay nangangailangan ng maraming lakas tao, kaya itinapon niya ang katawan at ang sandata ng pagpatay sa lawa. Para makahanap ng ebidensya sa krimen, tiyak na hahanapin ng mga pulis ang lawa at magkakaroon ng pagkakataon na mahanap ang anak ni Aoy. Nang marinig ang paliwanag ni Kitoko, ang Diyos ng ahas ay labis na napailing at sinabi na kung minsan ang mga tao ay mas nakakatakot kaysa sa yokai. Nang may sasabihin pa sana siya ay lumabas na si Kuro sa kakahuyan at nang makita si Kuro sa kanyang nakakatakot na aura, agad na nagtago ang Snake God. Kasunod ng insidenteng ito, umunlad ang relasyon ni Kitoko at Kuro at madalas silang nagsanib puwersa upang tulungan si yokai sa pagtagumpayan ng mga paghihirap. Kamakailan ang mga pagpapakita ng nakakatakot na babaeng walang mukha ay naging madalas. Ang istasyon ng pulisya ay nakakatanggap ng maraming ulat ng mga supernatural na insidente. Naniniwala si Officer Terada na ang lahat ng mga alamat na ito ay walang katotohanan. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Officer Saki, at bilang dating kasintahan ni Kuro, personal niyang nasaksihan si Kappa at nakitang gumaling agad ang mga sugat ni Kuro. Siya ay lubos na naniniwala na si yokai ay dapat na umiiral. Isang gabi habang naglalakad si Saki pauwi ng mag-isa, may biglang bumangga sa kanyang mga bisig at ang hindi inaasahang bisita ay si Kitoko. Binalaan ni Kitoko si Saki tungkol sa napipintong panganib at hinimok siyang tumakas. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumabas mula sa kadiliman nang ipakita niya ang kanyang buong anyo. Maging si Saki, isang pulis, naging tense dahil ang babaeng aswang na ito ay walang iba kundi si Steel Lady Nanasi, na responsable sa maraming kamakailang mga pagpatay. Agad na sumugod si Saki at naghatid ng suntok sa tiyan ng babaeng multo, ngunit tila naaninag ang katawan ng babaeng multo at napatalsik din si Saki ng babaeng aswang. Habang iniangat ni Saki ang kanyang ulo, nakatayo sa kanyang harapan ang babaeng multo. Sa kritikal na sandali na ito, itinulak ni Kitoko ang multo upang iligtas si Saki, at dahil sa matinding paggalaw, lumipad ang prosthetic na paa ni Kitoko. Gayunpaman, sa isang paglukso sa isang paa, sinipa ni Kitoko ang babaeng multo. Sa kabila ng pagkahulog, ang multo ay mabilis na bumangon at naglaho sa manipis na hangin habang umiiwas ang itim na usok na may panganib. Hinikayat ni Kitoko si Saki na umalis ng mabilis, gayunpaman hindi lamang nanatili si Saki, ngunit hinawakan din niya ang pulso ni Kitoko at ipinakita ang kanyang lisensya sa pulisya. Noon napagtanto ni Kitoko na si Saki ang dating kasintahan ni Kuro. Kung alam niya lang noon, hindi niya sana siya ililigtas. Iniuwi ni Saki si Kitoko sa kanyang tahanan at matapos gamutin ang kanyang mga sugat, idineklara ni Kitoko ang kanyang sarili bilang kasalukuyang kasintahan ni Kuro. Pagkatapos ay direktang gumawa siya ng mga matalik na larawan ng kanyang sarili at ni Kuro na sinalubong lamang ng tawa mula kay Saki. Kasunod ng mainit na pagtatalo si Kitoko sa pag-alis, ay pinayuhan si Saki na tumakas ng tiyak kung nakatagpo niya ang babaeng multo. Sa sinabi nito, nagpatawag siya ng isang napakalaking balangkas bilang kanyang kabayo. Nagsimulang imbestigahan ni Kitoko ang babaeng multo. Orihinal na pinangalan ng Terence, siya ay isang sikat na celebrity na hinahangaan ng mga tagahanga. Gayunpaman, sa kasagsagan ng kanyang karera, sumapit ang trahedya ng aksidenteng nahulog ang kanyang ama na may alkohol sa kanyang kamatayan. Di nagtagal, lumabas ang mga online na chismis na bumili si Terence ng malaking insurance policy para sa kanyang ama. Kasunod nito, nalantad ang tala-arawan ng kanyang ama na puno ng sama ng loob at pagpatay ng mga intensyon ni Terence. Tinanong ng netizens kung pinatay ni Terence ang kanyang ama. Sa ilalim ng matinding panggigipit ng publiko, napilitan si Terence na umalis sa industriya ng entertainment at naglakbay sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang mga paparazzi, ngunit isang aksidente ang nangyari. Isang araw habang dumadaan si Terence sa isang construction site, siya ay sinaktan at napatay ng nahulog na reinforcing bar.
Pagkatapos nag-transform siya bilang isang babaeng multo at nagsimulang umatake sa mga tao. Bukod dito natuklasan ni Kitoko ang isang nakatuong website para sa babaeng multo online. Hindi lamang nito itinampok ang kanyang profile kundi pati na rin ang mga detalyadong guhit at ang weirdest ang portrait ay eksaktong kapareho ng babaeng multo na nakita ni Kitoko. Ang paghahayag na ito ay humantong kay Kitoko sa isang nakagigimbal na realisasyon ang babaeng multo ay maaaring nagmula sa website na ito. May nagsamantala sa mga pantasya ng netizens para lumikha ng babaeng multo na pumipinsala sa lipunan. Sinaliksik ni Kitoko ang maraming online na komento at natagpuan ang isang babaeng nagngangalang Rika na lubhang kaina hinala na nagkataon namang pinsan ni Kuro si Rika. Sa paghahanap ng impormasyon lumapit si Kitoko kay Kuro upang magtanong tungkol kay Rika. Sa sandaling iyon dumating si Saki at ipinaalam sa kanila na ang babaeng multo ay nagpatuloy sa pagpatay. Samantala nakatayo si Rika sa harap ng screen ng computer pagkatapos naglabas siya ng kutsilyo at nilaslas ang leeg bumulwak ang dugo. Ngunit sa sumunod na sandali nagsimulang dumaloy muli ang tumalsik na dugo sa kanyang katawan at hindi nagtagal na buhay muli si Rika. Siya at si Kuro ay kabilang sa parehong angkan nagtataglay ng mga kakayahan ng foresight at immortalidad. Sa kabila nito ninais ni Rika na mamuhay bilang isang ordinaryong tao handang maging paksa ng eksperimento. Sinikap niyang alisin sa sarili ang immortalidad ngunit hindi malulutas ng kasalukuyang gamot ng tao ang kanyang problema. Upang makalaya mula sa sumpa ng buhay na walang hanggan inayos ni Rika ang pagkamatay ng sikat na bituin na si Karen at ginamit ang mga pantasya ng hindi mabilang na mga online user para likhain ang babaeng multo. Ang babaeng multo na ipinanganak mula sa mga pantasya ng tao ay nagbahagi ng kawalang kamatayan ni Rika. Hanggat patuloy na pinalalawak ni Rika ang impluwensya ng babaeng multo sa lipunan susubukan ng mga tao na sirain siya sa lahat ng paraan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari siyang magbagong muli bilang isang tunay na tao at ganap na maalis sa sarili ang sumpa ng immortalidad. Sa kabilang banda natagpuan din ni Kuro ang babaeng multo. Bagamat hindi siya kasing lakas nito ngunit sa kanyang walang katapusang kakayahan sa muling pagkabuhay sinamantala niya ang pagkakataong umikot sa likod ng babaeng aswang at binali ang leeg nito. Gayunpaman sa susunod na sandali muling tumayo ang babaeng aswang. Napagtanto na si Kuro ay hindi isang madaling kalaban pagkatapos ay nagbago siya sa itim na usok at nawala. Silang tatlo sina Kuro, Kitoko at Saki ay nagtipon upang pag-usapan ang isang plano. Nagpasya si Kitoko na pagsamahin ang mga komento ng mga online na gumagamit upang patunayan na ang babaeng multo ay hindi talaga umiiral. Sa pagkakaroon ng pagkilala ng nakararami ang babaeng multo na ipinanganak mula sa mga pantasya ng tao ay maglalaho. Gayunpaman nang sila ay kikilos na isang trahedya ang dumating. Si Officer Terada ay brutal na pinatay ng babaeng multo sa kalye na nagdulot ng matinding kaguluhan sa online ang mga netizens ay nag-isip na siya ay pinatay ng babaeng multo. Kinailangan ni Kitoko na kumilos ng mabilis upang patunayan ang hindi pag-iral ng babaeng multo. Dahil mas maraming inaasahan mula sa mga gumagamit mas magiging malakas ang kanyang kapangyarihan na humahantong sa hindi makontrol na mga kahihinatnan at mas maraming biktima. Ngunit hindi madaling lumikha ng isang makatwirang kasinungalingan sa maikling panahon upang patunayan na si Officer Terada ay hindi pinatay ng babaeng multo. Hindi lamang nila kinailangan na lumikha ng salarin ngunit magbigay din ng makatwirang paliwanag para sa motibo sa likod ng krimen. Noong naliligaw si Kitoko iminungkahi ni Kuro ang pagdidisenyo ng maraming teorya. Sa pamamagitan ng pagkalito sa mga iniisip ng mga online user naniwala silang makakahanap sila ng paraan para maalis ang babaeng multo. Mabilis na nabawi ni Kitoko ang kanyang kumpiyansa at gumawa ng 4 na magkakaibang teorya sa record ng oras isang hindi madaling unawain na labanan ang malapit ng maganap. Sa hangaring patunayan ang hindi pag-iral ng babaeng multo gumawa si Kitoko ng 4 na estratehiya para kontrahin ang utak na si Rika sa likod ng mga eksena. Sa simula sinabi ni Kitoko na ang babaeng multo ay gawa-gawa lamang lahat ng mga chismis na pumapalibot sa kanyang mga gawaing mamamatay tao ay isinaayos bilang panimula sa tuluyang pagpatay kay Officer Terada. Ang salarin sa una ay nagkunwaring babaeng multo para umatake sa mga naglalakad. Pagkatapos ay hinikayat si Terada sa isang inabandunang gasolinahan gamit ang isang mekanismo upang mahuli ang hindi nababantayang opisyal. Ang indibidwal na nagtataglay ng gayong matalik na kaalaman tungkol kay Terada at nag-orkestra sa buong pamamaraan ay maaaring isang taong pamilyar sa kanya posibleng isang babaeng kasamahan na nasangkot sa emosyonal na mga alitan sa kanya.
Ang matatag na katibayan na ito kasama ng pananaw ni Kuro ay nagawang hikayatin ang malaking bilang ng mga online na gumagamit sa paniniwalang ang babaeng multo ay isang kamalian. Gayunpaman tulad ng momentum na tila nasa kanilang panig ang online na diskurso ay biglang umikot. Ang mga gumagamit ay nagsimulang magpahayag ng pagsalungat at hindi pagsang-ayon ng mga opinyon na unawaan ni Kitoko na si Rika ay namagitan na ipinagmamalaki ang isang mas malaking base ng suporta. Hindi napigilan nagpatuloy si Kitoko batid na hanggat maaari niyang hawakan ang isang bahagi ng mga online na gumagamit sa kanyang panig ang kanyang layunin ay makakamit. Pagkatapos ay sinimulan ni Kitoko ang kanyang pangalawang paliwanag sinimulan niyang baligtarin ang kanyang pangangatwiran sa pagkakataong ito pinatunayan niya ang pagkakaroon ng babaeng multo. Hindi pala pinatay ng sikat na idol na si Karen ang kanyang ama. Sa halip sinadyang magpakamatay ang kanyang ama para gumanti sa kanya at ginamit ang kanyang tala-arawan para ibigay ang lahat ng sisihin kay Karen na pinilit siyang umalis sa industriya ng entertainment. Sa huli nakilala niya ang isang hindi sinasadyang kamatayan sa pamamagitan ng pagtama ng isang pampalakas na bar at naging isang babaeng multo upang maghiganti sa mga tao. Ang salaysay na ito ay nagpagulo sa mga online user na inilipat ang kanilang pagtuon mula sa babaeng multo patungo sa trahedya na kwento ni Karen. Kusang nagsimula silang mag-alay ng mga panalangin para sa kanyang kaluluwa ang lakas ng babaeng multo ay agad na nabawasan bilang resulta. Gayunpaman tulad ng paghahanda ni Kuro na puksahin siya muling nagbago ang diskurso sa online. Si Rika sa pag-aakalang ang pagkakakilanlan ng isang online user ay hinamon ang salaysay ni Kitoko kung talagang kaawa-awa si Karen dapat siyang humingi ng aliw sa iba sa halip na gumamit ng reinforcing bar upang patayin ang mga tao nang walang pinipili. Ang isang nilalang tulad ng babaeng multo na umaatake sa mga tao sa lahat ng dako ay hindi karapat-dapat na makiramay dahil ang karamihan ay nagsimulang umayon sa pananaw ni Rika at inihayag ni Kitoko ang huling paliwanag hindi namatay si Karen. Ang nataman at napatay ng reinforcing bar ay isang stand-in na inayos ni Karen at ang babaeng multo ay gawa-gawa lang niya ang intensyon niya ay mapaniwala ang lahat na patay na siya para makapagsimula siya ng bagong buhay at ang pinakanakakahimok na ebidensya ay ang website na ito. Bilang ang pinakabagong mga update tungkol sa babaeng multo palaging nagmula sa site na ito muna. Ang lahat ng ito ay nakaturo kay Karen na nag-o-orchestra sa lahat sa likod ng mga eksena. Sa paghahayag na ito ang lahat ng mga gumagamit ng internet ay nagsimulang maniwala sa salaysay na ito at ang mga gumagamit ay sumali sa talakayan ng marami. Sa puntong ito aminin man o tinanggihan ito ni Rika hindi na mababawi ang kinalabasan sa suporta ng mga online na user na nawala ang mga pantasya. Nabawasan ng husto ang kapangyarihan ng babaeng multo kalaunan ay natanggal siya ni Kuro. Ang yokai na ito na ipinanganak ng pantasya at panlilinlang sa huli ay natugunan ang pagkamatay nito sa loob ng mga kasinungalingan.